Hello everyone, good day sa inyong lahat. So for today's discussion, we will focus on the next topic, next stage of policy cycle. Last time we have discussed about the different concepts in policy making, like the policy process framework, policy functions, perspectives, and competencies. And natapos din natin yung isang stage ng policy cycle, which is the problem identification and agenda setting. Doon sa problem identification, nalaman natin kung paano mag-identify ng mga problema through the different tools like the problem tree analysis, the root cause analysis, fishbone diagram, and also nakita natin kung ano yung proseso ng paggawa ng agenda or ano yung mga process of agenda setting. And kapag naka-come up ka na with a problem and then na-include na siya as a policy agenda, papasok na dyan yung policy formulation. So sa policy formulation, yun yung pag-uusapan natin ngayong oras na ito. So let's go on to the policy formulation. So tapos na tayo dyan. So dimensions of the problem, policy agenda, types of policy agenda, and the agenda setting process. All right. So this time, we will focus on the policy formulation and legitimation. So when we talk about policy formulation and legitimation, make sure na meron na kayong problem. Meron na kayong agenda, either systemic or institutional or governmental agenda. So let's define policy formulation. When we talk about policy formulation, it's about developing possible solutions to the identified problem. So sometimes tinutukoy siya dito yung mga policy alternatives. Ginagamit siya sa mga proposals, sa mga options. Yung policy formulation, nandyan yung mga policy alternatives, policy proposals, and policy options. And pag sinabi naman nating policy legitimation is about authorizing policies which may come from a majority vote in a legislature or a formal executive, bureaucratic, or judicial decision. So pag sinabi nating policy legitimation, dapat tapos na yung draft o yung policy document na tinatawag natin. So sa legitimation, under each level, national and local, legitimation involves different set of processes in policy making. Policy is legitimized as a result of the public statements or actions of government officials, both elected and appointed, either the President, Congress, agency officials, and the courts. Gaya ng mga ng SONA, 'di ba? Yung mga binanggit ng ating pangulo, yung mga statements na yun, nagiging legitimize siya when they undergo a legitimation process. Later on, pag-uusapan natin yan, i-discuss ko sa inyo. Let's talk about the policy formulation process. Let's say you have identified the problem and put it as a policy agenda. The question is, how are you going to draft your policy? There are two phases of formulating a policy. Una is the initiation. And under initiation, syempre, dadaan ka ulit sa agenda setting. And then kapag tapos ka na doon, policy instrument, anong tool ang gagamitin mo to address yung problema, yung agenda na gusto mong i-highlight. Policy instrument, ano ba yung mga policy instrument na tinutukoy natin? These are the actual means or devices that governments use to implement policies. Example, mga regulation. Diba? Kung gagawa ka ng batas, syempre may regulation kung ano yung either to restrict or to impose restrictions like government decrees. What else? Ano ba yung mga ibang mga instrument? Government management. Pag sinabi natin government management, we are talking about the implementation of services. Meron ka ba nakitang problema? Baka kailangan nila ng serbisyo. What else? Taxing and spending. Pag sinabi mong taxing and spending, syempre kung may problema sa collection of taxes, kailangan mong mag-impose ng related doon sa taxing and spending. May problema sa mga kakulangan ng schools, magbibigay ka ng policy related. Yung tool mo, yung instrument mo is about spending and taxing. It's about collection of expenses. What else? Market mechanism. Pag sinabi natin market mechanism, it's provision of incentives. Kanino? Siyempre sa mga investors. Anong mga incentives? Pwedeng tax exemptions, di ba? Tax relief, mga ganun. So, anong instrument ang gagamitin mo to address a certain problem? Education, information, and persuasion. Itong mga instrument na to, it's about persuading the people, persuading the investors. O kaya,
informing the public through IEC campaigns, ano yung mga activities na pwedeng gawin. And these things, this instrument will be used as your tool para i-address yung policy agenda, yung problem na na-identify mo. Kapag meron ka ng tool, meron ka ng naisip na anong instrument ang gagamitin ko, regulation ba, services ba in the form of services o programa ba, in the form of taxes, in the form of incentives, in the form of education campaign. Pag nakita mo na yon, babalik ka ulit pupunta ka na sa policy analysis. Ano yung policy analysis? Siyempre, evaluate mo yung instrument na gagamitin mo. I-evaluate mo yung policy na gusto mong i-impose, yung incentive na gusto mong i-implement, yung tax exemption, mga spending measures, mechanisms, yung campaigns na gagawin. Siyempre, you will analyze everything. And how does your instrument will affect the problem? Doon magkakaroon ng policy analysis. Kung saan doon sa policy analysis, dadaan ka na naman sa proseso. Ano yung proseso? Una dyan is problem structuring. So, gagawa ka na naman ng problem tree. Ito yung problema. Nasan dyan yung gusto mong i-solve? Ano yung solution dyan? Parang ganyan. Forecasting. Siyempre, pag nag-forecasting ka, is you are forecasting what? The expected policy outcomes. Anong magiging outcome or impact ng policy instrument na ginamit mo para i-address yung problema na sinasabi mo. Monitoring. Doon sa monitoring, ano yung mga observed outcomes? So, merong ganito ng policy pero ito yung naging epekto. Walang nangyari, kumbaga. Tapos, syempre, you will use different tools again. Use of scorecards, yung mga pinaka-common. The next step is under policy analysis pa lang, is the evaluation. So, anong value nung outcome ng proposal mo o kaya ng other policies na existing. So, doon pa lang, nagkakaroon ka na ng policy analysis. So, sa policy analysis, you will undergo problem structuring, forecasting, prescription, what else? Monitoring, and evaluation. Step 3 pa lang yun. Ngayon, step 4, kapag meron na, karoon ka na ng analysis, na-identify mo na yung outcomes, yung expected outcomes, na-identify mo na yung mga existing policies, ano yung mga nangyari, yung mga expected outcomes na yun, ano yung research na nagawa mo based doon sa mga existing policies na yun. And then, anong magagawa ngayon nung proposal mo? That's the way you will provide the value of your proposals. And kapag meron na yon, kumpleto na, you will now engage with stakeholders. Kakaroon ka na ng stakeholder engagement, consultation, and coordination. I-present mo ngayon yan. Anong sasabihin ng iba? Anong opinion ng iba? And then you will incorporate everything na makakatulong doon sa proposal na yan. And the last step is policy drafting o kaya policy formulation. So, to make it short, policy drafting. So, nandiyan na yung gagawa ka na ng policy document. Everything under the sun, lahat ng mga nakuha mong information, na research mo, mga proposals mo, dun mo ilalagay lahat sa document na yon. Ida-draft mo lahat yon. So, speaking of policy document, we are talking about it is promulgated through the formal or official written documents like what? Legislation, executive orders, department issuances, and judicial decisions. So, ang format nun, para siyang mga executive orders, yung mga issuances, yung mga decisions. Yung mga policy document na ito are promulgated through formal or official written. So, ibig sabihin, hindi pwedeng parang sarili mong format, sarili mong diskarte. Hindi. Merong sinusunod dyan. Merong promulgation dyan. Anong klaseng document ang gagamitin mo. Hindi basta-basta gumawa ka ng document para sa lahat. Hindi. Iba't iba yun. Iba't ibang klaseng document, policy document ang magagawa mo. So commonly, ang components ng policy document includes background, definition of terms, purpose statement, applicability and scope statement, policy statements, responsibility section, incentive or penalty clause, resources, and effective date.
So, yan yung mga common components of a policy document. Siyempre, background, nandyan yung rationale or yung pinaka-context ng problema. Definition of terms, yung mga mahirap i-define, mga technical terms, purpose statement, anong objectives mo, bakit mo ginagawa yung proposal na yun, applicability and scope statement, and then gaano kalawak yung sino-sino yung mga maapektuhan, anong coverage nung proposal mo. Policy statements, yung mga, kung mo na yan, yung mga gusto mong i-propose, policy options, alternatives mo, responsibilities, sino-sino yung gagawa, sino-sino yung person in charge. So lahat yan nakalagay. Incentive, sino-sino yung magre-receive ng incentive. Pag merong batas na niregulate ka or nilagay ka, anong penalty? Resources, saan manggagaling yung pondo para dyan sa policy? Take note, lahat ng policy po may pondo yan. Merong nakalaan na pondong gagamitin ang gobyerno para implement ang isang batas. Siyempre, kailangan ng tao, kailangan ng pagkain, ng gagawa, siyempre kailangan ng resources, kailangan ng intelligence, kaya nga may mga may mga confidential funds, 'di ba? Kasi kailangan ng mga intelligent people, mga expert. So lahat 'yon may sources of funds. So may mga nakalaang budget. Effectivity date. So, kailan magiging effective yung policy na pinapropose? Kailan mo gustong i-implement? Now, nakagawa ka na ng batas, nakagawa ka na ng proposal. Ngayon, kailangan mo siyang i-authorize. Paano magiging authorized o magiging legitimate yung proposal mo? Siyempre, kailangan mo siyang idaan sa napakadaming proseso. There are two levels of policy legitimation. Siyempre, galing sa national. Una is sa national. Sa national, yung legislative, executive, judiciary, and constitutional bodies, agencies, and bureaus. Yan yung uh, mga areas kung saan yung policy making ay magkakaiba. Sa legislative, ang tinatawag dyan is legislative process. Paano ang isang bill or isang proposal, proposed law, proposed bill, magiging batas, magiging law. Sa executive, paano nagkakaroon ng executive orders? Siyempre, dadaan ulit yan sa isang executive process. Judiciary. So, judicial process. Lahat ng mga decision ng korte is already become a policy. So, kung merong nagreklamo at dumaan sa Supreme Court, kung anong decision ng korte, policy na agad siya. So, iba na naman yung judicial process nun. Constitutional bodies, agencies, bureaus, lahat ng ahensya ng gobyerno, kapag gumawa sila ng mga orders, mga memorandums, iba na naman yung proseso. So, bureaucratic process na naman. Mga administrative issuances, administrative order, memorandum orders, what else? Circulars, memorandum circulars. Lahat yan, nag-i-issue sila. So, iba-ibang proseso. Pero ang pinaka dapat nating alam bilang public administration student is the legislative process. O paano, para naintindihan natin yung mga pinapanood natin sa TV, yung mga debate ng mga kongreso. Bakit sila nagdedebate? Bakit sila ang daming mga issue, no? So, para maintindihan ninyo, kailangan natin pag-usapan yung legislative process. Pero bago yan, pag-usapan na naman natin yung sa local level. So, sa local level naman, tawag dyan is local legislative process. So, may iba't ibang proseso yan. Hindi katulad ng nasa national, pareha sila ng nasa local. May pagkakapareho, like the first, second reading, pero hindi na siya katulad ng national na meron pang house of na nito. Excuse me. Meron pang house of uh, ako naman. House of Representatives, House of Senate. Hindi 'yon katulad dito sa local. So iba ang legislative process sa local government units. So yun ang magiging assignment ninyo later on. Titignan niyo ano nga bang ginagawa, ano bang pinagkaiba ng legislative process sa national at sa local. So, pupunta lang naman kayo doon sa munisipyo nyo, titignan nyo lang naman kung ano yung proseso. So, bibigay ko sa inyo yun na as assignment later on. I will just announce it in our GC. Okay, so let's talk about the legislative process.
So there are three major stage in the legislative process. Una is the preliminary stage. Pag sinabi nating preliminary stage, we are talking about the preparation of the bill. So, ano ang unang-unang dadaanan ng proposal or yung bill na yon? So, kung ang bill mo o kaya kung ang proposal mo ay galing sa House of uh, Representatives, ang magiging tawag noon is House Bill. So, pag galing naman sa Senate, House of Senate, ang tawag doon ay Senate Bill. So, yung bill na yon ay submitted, yung bill na yon is submitted to the Secretary General. So, kapag nasubmit na yon, yung kunyari, sabihin na natin, House Bill, isa kang congressman. Meron kang, kilala mo kung sino yung congressman sa distrito mo. Ngayon, meron siyang bill. Ngayon, kung ipapasa niya yon, House Bill ang tawag doon. Pero kung kilala mo yung senador, Senate Bill naman yung tawag doon. So, sasabihin niya sa Secretary General, and then anong mangyayari? Dadaan siya sa formal stage. Kapag nasubmit na, dadaan siya sa tatlong readings. Ano yung ginagawa sa tatlong reading na yun? Una, the first reading. So, for example, sa congressman mo na House Bill, yung bill mo is galing sa House of Representatives. So, pinasa mo yun sa Secretary General. Dadaan siya sa first reading. Anong nangyayari sa first reading? Is the title and bill number is read and it will be referred to appropriate committee. Kung ang batas na proposal mo is para sa mga ibaba ang kriminalidad, ang age ng mga hinuhuling bata, dapat 15 to 17 pwede na, di ba? May mga propose 12 to 17 na bata huliin na dapat nakukulong na. So may mga ganong proposal. Ngayon, kapag yun, nabasa na sa first reading, idadaan yan sa appropriate committee. Anong appropriate committee? Ano bang crime and prevention, di ba? So, iba-ibang committee pwedeng sa uh, ano bang committee meron? Pagdating sa mga kriminalidad. So, specifically, doon ipapasa yung batas na yon. Doon sa committee na yon, sila ang magre-review na yon. Kung sino yung chair doon, siya yung mag-handle ng bill na pinasa mo. So dadaan siya kapag meron na yung naipasa na siya sa appropriate committee, nabasa na yung title and bill number, napunta na sa committee, dadaan siya sa second reading. So sa second reading, anong nangyayari sa second reading? Nagkakaroon siya ng sponsorship. Sino ang sponsor dito? Sino ang gustong uh, maging author, co-authors, debates. So debates, syempre dyan, pag-uusapan na ano yung mga issues ng policy na ginagawa mo. What are the issues? What are the common concerns na pwedeng pag-usapan doon? Kunyari, for example, yung pagbaba ng age para sa mga batang huhulihin na, yung mga dapat nang hulihin. Anong mga issues pwedeng pag-usapan doon? Baka naman masyado ng bata yung 12 years old. Baka naman masyado na kayong stricto. Child abuse na yan, parang ganyan. Diba? Doon nagkakaroon ng debates. Tapos sasabihin naman ng isa, abay, kahit bata yan, ginagamit yan ng sindikato. Sindikato, yung ano to, yung mga bata na yan. So, sasabihin naman ng isa, kung sindikato, ginagamit siya ng sindikato, ang sindikato ang dapat parusahan, hindi yung mga bata. Ang problema naman, kasi kapag ganun ang discussion, syempre, kailangan mong putulin yung root cause ng problema. Ano yung root cause ng problema sa mga bata? Syempre yung sindikato. Paano mo tatanggalin yung sindikato? Syempre hanapin mo yung yung mga pinaka-commander nila, di ba? So, maraming issue, maraming pwedeng maging debate sa batas na yun, sa proposal na yun. And sometimes, kapag lahat nag-agree pero may mga common na kailangang alisin. Kunyari, dapat sa ganitong age, yung 12 years old na yun, reprimand lang, pagsasabihin lang muna. 15 years old, baka pwede na siguro ikulong. Parang, o kaya kung ikukulong man, hindi yung ganun katagal. Baka siguro pag kinulong mo, mga 1 taon lang o kaya 6 months lang. Hindi yung katumbas ng crime na kinumit niya. Yung crime na kinumit niya, paano pag murder? Diba? So pag murder,
abay, mas malaking parusa yun, mas mabigat. Hindi lang 1 taon, hindi lang 2 taon. Diba? So, kumbaga, may amendments. Doon pinag-uusapan yung mga issues sa second reading. The third reading, pag pumasok na sa third reading, pumasa na sa second reading, third reading na, presentation of its final form to the plenary members. Ngayon, napag-usapan na sa committee yung batas. Pag-uusapan na yan sa buong House. So, lahat i-represent sa buong members of the House, lahat ng congressmen, mga kongresista, pag-uusapan yan. And then, kapag pumasa yan sa third reading, anong mangyayari? Pupunta yan sa House of Senate. So kapag pumunta yan sa House of Senate, dadaan ulit yan sa 3 reading. So ganun ang proseso. Pagkatapos ng 3 reading sa isang house, sa originating house, dadaan ulit siya sa 3 reading pagdating naman sa another house. So kung galing yung bill is galing sa House of Representatives, tapos pumasa siya sa House of Representatives, dadaan ulit siya sa tatlong reading doon sa Senate, doon sa House of Senate. And then until such time na ma-approve ng Senate, magkakaroon yan ng bicameral conference committee. Kailan nagkakaroon ng bicameral conference committee? Kapag merong mga discrepancies. Merong gustong sabihin itong si House of Senate, meron din gustong sabihin si House of Representatives. So, dito muna tayo, third reading na tapos na. Tapos na yung third reading sa House, ngayon ang mangyayari is ipapasa yan sa House of Senate. What if sa first reading pa lang hindi na-approve, hindi na pumasa, hindi na binasa o hindi na nangyari, hindi na in-approve ng committee, ay mali, hindi pwede yan. Anong nangyayari? The bill is laid on the table. What if the second reading hindi na approve o kaya na disapprove siya? Hindi siya pumasa sa debate, hindi siya pumasa sa amendments, walang nag-sponsor. Anong nangyayari? It is transmitted to the archives. So, pag sa first reading, if the bill is disapproved, the bill is laid on the table. Pag sa second reading, if the bill is disapproved, the bill is transmitted to the archives. Third reading, kapag present na sa buong House yung batas, paano pag disapprove? Mas marami ang disapprove. The bill is, again, transmitted to the archives. So, kapag approve naman, so sabi ko nga, dadaan ulit siya sa 3 reading from the other house. And kapag may conflicting provisions, magkakaroon ng bicameral conference committee. Pero pag wala naman, ipapasa na yan sa presidente. Ngayon, in case of conflicting provisions, magkakaroon ng bicameral conference committee. And then, kapag naayos na yung mga conflicting provisions na yon, yung mga sections na medyo may foul o kaya hindi maganda, naayos na is gagawin na yan ng report. And then yung committee na yon, they will ratify a committee report. Naku naman. Alright. What if meron ng committee report? Tapos na. Approved na sa both houses. Approved na sa Senate, approved na sa House of Representatives. Siyempre, pupunta na siya sa final stage. Ano yung final stage? It is the presidential action. Papasa yan sa presidente. Kapag naipasa yan sa presidente, either approve siya or disapprove. Anong pag-approve siya, the act take effect 15 days after publication. So, kunyari, pinirmahan ni presidente yung bill na yon, magti-take effect siya after the publication in the 2 newspapers of the general circulation. So, mga Manila Times, yung mga newspaper na mga sikat, diba? So, kapag na-publish na siya, 15 days after its publication, effective na siya. And then, what if, na-disapprove? Anong tawag doon? Veto power ni President. So, yung veto na yon, yung veto power ng President, kaya niyang i-disapprove yung batas. Ayoko yan, sabi niya. Paano pag gusto pa rin ng House of Congress o House of the Senate, House of the Representatives? Pwede nilang i-override yun ng 2/3 votes. So, from the both houses,
i-override nila ng two-third votes. So, magbobotohan sila and then kapag nanalo, kapag merong two-third votes yung both houses, magiging effective law siya, magiging act na siya, magiging batas na siya. What if hindi nag-react o kaya hindi nag-respond si presidente, wala siyang ginawa? Within 30 days nung tinanggap niya yung bill na yon. Within 30 days na wala siyang ginawa, the bill lapses into law. So magiging batas na siya. So ganun ang proseso ng legislative policy making. In order for us to understand yung maintindihan natin ng step by step, kasi tatlong stage yan, di ba? The preliminary stage, the formal stage, and the final stage. Pero kung iisa-isahin mo yung gagawin nila yan, ito yung specific steps in policy making with regards to legislative process. Una is the preparation of the bill. Siyempre, dadaan sa first reading, committee consideration or action, second reading, third reading, transmittal of the approved bill to the Senate action on the approved bill on the House, conference committee, transmittal of the bill to the President, presidential action on the bill, action on the approved bill, action on vetoed bill. So, kabisado niya yan. And then, maintindihan nyo na kung ano yung nangyayari sa kongreso natin. Okay? So, with that, hanggang dun lang muna tayo ngayon. So, next presentation, next discussion will focus on policy implementation. Ngayon, na-approve na yung batas, meron ng batas. Anong gagawin natin sa batas? Paano natin i-implement? Yun ang pag-usapan natin next presentation. So with that, thank you so much for listening. And please review everything na na-discuss natin except doon sa exam natin, we will not include we will not include the second stage of policy cycle, which is the problem, the policy formulation and legitimation. Okay? So hanggang doon lang tayo sa agenda setting. Problem identification and agenda setting. Pero more or less, just review everything para meron kayong backup knowledge, stock knowledge. Pag nag-question ako, face-to-face. Alright? So, any question? Just put it in the comment section. So, yun lang. Thank you so much for listening. God bless.